Mga kababayan, kabataan at mga overseas Filipino workers dyan sa abroad, kapapasok lang, fresh from the press, si Vice President Sara Duterte Carpio nagdeklara na tatakbo siya bilang presidente sa 2028. At alam niyo ba, biglang nag-viral ang mga reaksyon. Kabado na sila, panic mode, nasupalpal ang mga anti-Clara. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit ngayon pa? More than 2 years pa bago ang eleksyon. Ha? Mga kaibigan. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit ngayon pa? More than 2 years pa bago ang eleksyon? At bakit parang warning ito sa mga kalaban sa loob ng mga ilang minuto na ito? I-unbox natin ang facts, walang bias, pero pro-truth, pro-bayan. Intellectual breakdown with witty twist para di kayo mabore. Stay tuned, like muna at subscribe para di ka mag-miss out. Let's go. Una, let's get the facts straight. February 18, 2026, sa isang televised speech, sinabi ni VP Sara, I am Sara Duterte and I'm running for president in the Philippines. Hindi lang yon, nag-apologize siya sa mga Pilipino dahil noong 2022, sumuporta siya kay Bongbong Marcos Jr. Sabi niya, I cannot kneel, pero I offer my life, my strength, and my future in service of our nation. Intellectual take tayo. Ito ay hindi basta announcement. Ito ay strategic master stroke. Sa gitna ng impeachment complaints, 4 na bagong kaso tungkol sa confidential funds, threats, etc. Bigla niyang inilagay ang sarili sa spotlight bilang future leader. Witty, sabi. Parang chess move. Queen sacrifice, hindi. Queen power up. Kasi ngayon, sino ang maglalakas loob na i-push ang impeachment kung alam nilang baka maging presidente siya sa 2028? Warning yan, mga bes. Sino ba ang anti-Clara? Sa social media, meme yan para sa mga critics ni Sara. Yung mga anti-Duterte na parang allergic sa katotohanan. Noong nag-announce siya, boom! Nag-trending ang kabado na sila. Political analyst tulad ni Ronald Llamas sinabi, ito ay warning at negosasyon sa House members. Sumama na kayo sa akin dahil tatakbo akong presidente at kung manalo ko, delikado ang inyong posisyon. Sa isang bansa na politics ay personal, ang early declaration ay nagsiset ng narrative. Hindi na siya basta vice president na ini-impeach. Siya ang frontrunner para sa 2028. Surveys pa lang, leading siya. Para sa mga kabataan, imagine niyo sa 2028, baka kayo na ang boboto sa unang major election nyo. Kayo ang magdidesisyon kung sino ang magiging susunod na leader. Si Sara ba o yung mga nasa power ngayon na puno ng drama? Ngayon, let us be critical. May impeachment complaints, confidential funds ng OVP at DepEd, alleged threats kay Marcos, etc. Pero tandaan, noong 2025, Supreme Court nagdesisyon na unconstitutional ang una at may technical survival. Ang mga bagong complaint ay revive issues. Pero bakit hindi pa natutuloy? Dahil sa timing. Right after announcement, parang nagpanic ang oposisyon. Parang sinabi ni Sara, you want to impeachment? You want to impeach me? Sige. Pero baka ako pa ang magpa-impeach sa inyo sa 2028. Para sa mga OFWs, kayo na nagpapadala ng pera, deserve nyo ng leader na hindi corrupt,
na may tapang laban sa droga at inflation. Si Sara, kahit controversial, may track record ng tapang from Davao days. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at mga kaibigan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. 2028 ay hindi lang tungkol sa personality, economy, inflation mataas, healthcare, kulang, corruption, everywhere. Si Sara promises continuation ng strong leadership, drug war, peace and order, pro-Filipino. Kung si Marcos Jr. ay bagong Pilipinas, si Sara naman matatag na Pilipinas with actual results from Duterte era. Para sa mga kabataan, kayo ang future. Kayo ba magpapahintulot sa old politics o pipili ng bagong chapter? Hindi tayo blind supporters. Critical tayo ha. May questions sa confidential funds. Dapat sagutin. Pero bakit hindi nagre-respond ang admin sa kanilang issues? Double standard. Fact tayo, si Sara recruited na daw na running mate niya last year pa. Strategic, mga kaibigan. Mga kaibigan, comment down below. Sino ang ideal running mate ni Sara Zimmerman Duterte? BBM allies or new blood? Mga OFW, habang nagtratrabaho kayo dyan sa abroad, dito sa Pilipinas, kailangan natin ng leader na understands your sacrifices. Si Sara Zimmerman Duterte gets it. Daughter siya ng probinsya, ng Davao. Fighter siya. Sa mga kabataan dyan, register to vote, educate yourselves, huwag magpauto sa fake news. So, kababayan, ang announcement ni VP Sara Zimmerman Duterte ay hindi desperation. Ito ay declaration of war on corruption, on lies, on weak leadership. Kabado na sila dahil alam nila 2028, posible ang bagong era. Salamat sa panunood hanggang dulo. Like, share, subscribe, at join membership. See you in the next video. #Sara para sa bayan. God bless the Philippines. Mabuhay ang Pilipinas.